Magkaigsunan, matag karunugon niya, makadawat kami o inyong mga pangutana. Happy Vespers meeting Tibok na kalibot. Atong tulmanon oras sa atong Padaran ko silang issue na walay kalabutan sa krus. Magdisidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, mangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po ug iya sa Diyos. ang inahan kanya aligaran ang nakulog sa mga anak. Ako kalimutan tiyon sa Ginoo. Nga ang tanang mga kalisod iyang isukli. Happy Sabbath sa Tibok Kalibutan. Ang atong Anis Media Ministry, Cagayan City, makigkaubang kaninyo ni pipila ka mga gutlo alang sa atong turmanon sa atong divine service. Sa pagsugod, magampo kita. Gamhanan og bugtong nga Diyos nga tagya ka sa among kinabuhi. Salamat sa higayong imong yatag kanamo sa pagtuon sa imong mga pulong. Labi na sa sinulat ni Manarag na Daniel. Makatag kini kanamo og mga leksyon, mga pagpangandam, mga kasuod sa among relasyon diha kanimo. Salamat sa bugtong anak nga gipadala dinhi sa yuta. Ug pinaagi siyang dugo sa kalbaryo sa krus, nalukat kami gikan sa among mga sala. O balang espiritu kumukunsan sa matagos sa kanamo. Imo kaming giyahan, imo kaming tultulan. Salamat o Diyos kay ikaw na tubag sa pagkampo sa ngalan ni Jesus Maluluwas. Amen. Pinasay nga greetings alang sa atong mga kaigsunan sa tulo ka mga distrito sa Himalalod, Negros Oriental. Wala ko kabalo sa mga distrito, basta tulo ka mga distrito ang naadiha. Greetings diha ni Pastor John Eric Lanera na siya maoy nagdumala sa mga distrito. Og sa ubang pa natong mga kaigsunan, di na ako mangalan to sa kadagan. Salamat sa inyong mainiton kaayo nga pagdawat kanamo. Nga among ma-feel gayud ang tinuod nga pagamanagsuon diha sa atubangan sa atong Ginoo. Karong mga kaigsunan, mo prayo kita sa atong pagtuon. Daniel, wisdom to the wise. Panginaot ako nga inyong hatagan ng pagtagad. Kamu nagkapaminaw, share, like, aron ang uban usab, makaambit nining atong pagtuon mga kaigsunan. Sa akong ingon na inyo, di ta magdali-dali, ato ning humanon, siksiko na to, unsa ang nasa sulod sa sinulat di Manarag na Daniel. Ang atong topiko karon, selection and resistance of the Jews in the book of Daniel. Ang pagpili o ang pakigbato sa mga Hudyo sa libro sa sinulat ni Daniel. Ano yan? So, ang teksto. Daniel 1:8. Kaniya nata sa Daniel Kapitulo 1. Apan si Daniel nagdumili gayud nga mahugawan ang iyang kagalingon gikan sa pagkaon sa hari og sa bino nga kini pagaimnon. Busa nangayo siya sa punuan sa mga eunuko nga tugutan siya nga dili siya mahugawan ang iyang kagalingon. Unsa ka kini nga pagkaon nga makapahugaw man? Hari mo'y nag-provide ni ini. Unya, para ito sa versikulo 3, busang hari misugo kang Pinash, ang hipi sa mga eunuko, sa pagdala sa mga tao gikan sa Israel, mga harianon, mga dungganon, nga mga kaliwat. Mga batanon nga walay mga mantsa, mga maayog mga padagway, adunay abilidad, may kaalam, puno sa kaybalo, sa pagsabot, og dali magkakaton, og tako sila mutindog sa palasyo sa hari, og sila pagatudluan sa mga sinulat og sinultian sa mga Kaldianhon.
Grabe igsoon ang pagpili, no? Piliong gayon ang walay mga daot sa panglawas. Mayog panagway. May abilidad. Maalamon. Puno sa kahibalo. May pagsabot. Madali makakaton. Unya takos nga motindog sa palasyo sa hari. O pagatudluan sila sa mga libro, sa mga sinultian sa Kaldea. Ang Daniel 1:3, gipili ang mga bihag. Katungingon sa hari nga mo na imong pilo. Gipili ang mga bihag. Aron sila moagi og espesyal nga pagbansay kanila. Bansayon sila aron didto na sila mutrabaho sa korte sa hari. Nindot kayo siyon. Sa'yo na ka, magkatrabaho ka sa Malacanang. Aron kung muuli na sila sa ilang nasod, nanay mayong koneksyon. May koneksyon ang hari. Paingon nga sa probinsya. Kaya mga bihag na sila. So sila mo'y nahimong layason, mga kaigsoon. Ang mga scholars sa atong kapanahonan, nagkabahin-bahin ilang hunahuna. Ang hunahuna nila nga ang pagpili ni ining mga bihag, daan ang gipili dito pa sa Jerusalem, gipili na. Apanapoy mga scholars nga nag-ingon, nga gipagbihag ang tanan gidala sa Jerusalem ug dito na sila gipilian, whichever that is immaterial, mga kaigsoon. Si Finas, nga mo ang hipi sa mga yunoko. Siya mo'y gikatugyanan sa pagpili ni ining mga batanon o pag-edukar kanila gikan sa ilang pagkabihag. Paeskwelahan sila mga kaigsunan. Ang versikulo 4 nag-iyon nga kining mga batanon ang ilang panuigon 15 o 18 ang panuigon. So imo makita igsoon ngang hari, aduna kini siya'y kaalam. 15 o 18. Teachable age. Teachable age. Dali matudluan, mga kaigsoon. Wala magpilig tiguan kay lisudang tigulang tudluan, mga kaigsoon. Kining mga teksto na kapasanto pigsoon, nga adunay daghang mga kriteria. Una, siya mahimong scholar sa mga nasod. Kabisag panuigon. Kaya nakasabot ang hari nga ang 15 o 18 matudluan pa na, mga kaigsunan. Siksikong pa ang family background. Unsang iyang kaliwatan. Ang iyang panglawas, wabay dipikto. Ang iyang pagsabot, talagsaon bagyod. Bright ba yun ni? Nining tanan nga mga kwalifikasyon, andam na sila. Nga tapos sila pag-iskola, mutrabaho na sila sa palasyo o mahibalo sila sa mga royal etiquette. Igsoon daghag mga obserbahanan nga mga etiquette. Karang mayong pamatasan diha sa palasyo. Sa lawas, way dipikto. Gigamit gyapon kini nga pagpili igsoon, ang physical nga pagpili, gigamit kini sa mga saserdote. Nga ang saserdote, mao gyapon ang physical ilang ginatanaw. Bisan pa nga halad nga mga mananap, gitanaw po sa ilang physical, una sila mahialad. Levitico 21:23. Kining mga taga-Babylonia igsoon, na ani mga abilidad, no? Mayo ni sila sa abilidad sa mga tagna, mga kaigsunan. Gani, ang ilang mga diviners, katong ilang mga pinili ng mga tao nga na mga abilidad ingon ini, pinili po nila. Kay dili sila gusto nga moatubang sila ng Diyos nga may dipikto ang lawas sa tao. Ang mga Kaldeanhon, mga kaigsunan, mo ang master nga kaliwatan sa Babylonia. Sa mga profesyon,
sa mga pari nila, sa mga Diyos-Diyos, kaliwatan sa mga kalyanhon. Kaya ang kalya, mga kaigsoon, kalyanhon, usana nga kaliwatan nga nagpuyo sa ginharian sa Babylonia. So sila mo'y dominanti nga kaliwatan, mga kaigsoon. Kaya sila usab mo'y nagatanaw sa ilang mga tradisyon nga kanunay kini mabantayan sa mga tao ang tradisyon nga ilang napanunod gikan pa sa ilang mga kategorangan. Ang mga mensahe sa Biblia igsoon nagasulti ka nato nga ang purong Kaldea o Babylonia gigamit ka na nga parehas lang katuyuan. Interchangeably. Ang Kaldianhon, Babylonian. Ang Babylonian, Kaldianhon. Ang upat ka mga Hebrewanon nga didto nga bihag sa Babylonia nagapanayag kini sa pulong sa Dios. Nga ang ilang kinabuhi mo'y sintro, mga kaigsunan, sa ilang pagpakakaton. Karon mo ato ta, learn and unlearned. Kinahanglan magkakaton sila og ilang biyaan ang ilang nakatunan nga dili mohaom sa ilang profesyon. Ang mga taga-Babylonia mga kaigsoon nagatuon. Focus gayud sa mga sinulat nga karaan sa mga taga-Mesopotamia. Hasta ang science igsoon, ay science nila igsoon. Pero mo to, mora gyud po nga science nila. Ang ubang kanila mga kaigsunan, ang ilang mga pagtulunan dito, adunay dakong kadaot sa mga batanon nga mga Hebrewanon. May problema kini. Kaya kung adaptar ka rin, mawala ang ilang baruganan ingon nga mga Hudiyo. Ang pinakaseryoso nga problema mo, paiskulahon sila pagka-magician. Now, kini sa mga Hudiyo gidili naman. Deuteronomio 18, 9-14, gidili ang mga magic-magic mga kaigsunan. Gidili. Apan usa kini sa mga subject. So dagan igsoon ang ilang gatubang nga problema. Mga Diyos-Diyos o mga magic-magic mga kaigsunan. Ang versikulo 5 sa Daniel igsoon, may tungod kini sa ilang mga kostumbri nga ang hari adunay pinili na pagkaon, direta sangkot as pagkaon. Dili lamang kini pagkaon mga kaigsunan o bino, kansang diha kanila nagapuyo sa palasyo. Ang tanan nga nagpuyo sa palasyo, espesyal ang pagkaon hari mo'y magbuot. Ilimnon mga kaigsunan. Nga naman, kay gusto sa hari, nga kung kining mga tao sa palasyo, mga himsog o panglawas, mga bright kaayo, na ang credit paingon sa hari, kay nga naman, gihatagan sila og mga labian nga mga pagkaon. Mo ditoyo sa hari. Ala sige pakanan na ninyo. Paimnaw kung sila gusto. Apa siya may magbuot. Kaya makaproduce sila sa mga himsog ng mga lawas sa mga tao o sa mga bright. O ang mga tao moingon, tungod na sa pagkaon sa hari. Kaya ginabalik-balik ka ng teksto nga kini pagkaon gikan sa lamisa sa hari. Meaning to siya ang nag-provide na ang pagkaon ang mga hari. Nakasabot ang mga Hebrewanon, upat ka mga Hebrewanon. Nga ang Diyos nga naglalang sa kalibutan, mao lamang makahatag o pagkaon nga makaayo sa lawas sa tao, dili ang hari. Busa ang mga taga-Babylonia, mga kaigsunan, nagplano unsa ang ilang curriculum sa ilang pagpaeskwela. O ang ilang nakita nga kining mga Hudiyo muagi og 3 ka tuig nga pag-eskwela. Hay, so dili malalim. 3 ka tuig nga pa-eskwelahon sa literature sa Babylonia,
sa mga magic, mga diviner, o guban pa, astrology, mga kaigsunan. Ugo niya human sa tulo ka tuig, gina-evaluate ang ilang pagtubo sa mga batanon. Ugo niya ang final nga test, ang hari mo interview niining mga scholar, mga kaigsunan. Niining panahon na si Hari Nebukadnesar may final nga mangutana mo interview sa mga scholars. Apil ang upat ka mga Hudiyo. Daniel 1:18-19. Sa diya nga sila makapasar na sa examination. Nan kini nga mga batanon kwalipikado na nga gitawag mutindog sa atubangan sa hari. Buti pasabot nga sila mag-alagad na sa hari. Sekular nga buluhaton. Religyoso nga buluhaton. Siya mo alagad sa hari. Unang mga hari, 10:8, ikadawang Kronikas 29:11. Busa, medyo sigurado ta na magaingon nga ang mga Hudiyo, kining mga batanon, daanang nakabasa sa sinulat ni manalagna Isaiah. Unsa ang kaugmaon sa mga Hudiyo? Tanawig sura, wala pa may tabo nga gibihag sila na ay sinulat ni manalagna Isaiah. Pila pa katuig sa wa pa may tabo ang pagkabihag kanila. Isaiah 39:5. Og si Isaiah mingon kang Hezekiah, hari sa Israel. Huda, paminaw kamo sa pulong sa Ginoo, kamong mga panon sa mga katawhan sa Dios. Tanawa ang mga adlaw moabot. Ngayon ang tanan ninyong mga balay sa inyong mga ginikanan nga inyong napanunod hangtod karong mga adlaw. Hakuton ka na paingon sa Babylonia. Walay mabilin. Nagingon ang Ginoo. Isaiah 39:6. Napagod ang bugat niya. Ang inyong mga anak ng mga lalaki, pagdadon nila. Ugon niya sila hakuton ngadto sa Babylonia. O mahimo silang mga eunuko sa palasyo sa mga hari sa Babylonia. Igsoon, pila pa ka mga tuig una sila gisulong sa Babylonia daan ang gitagna. Nga mabatanon pangbihagon. Ugo niya sila mo alagad sa palasyo. Gitagna na mga kaigsunan. Busa, makaingong kita nga kini nga sinulat nabasa na kini di Daniel siya mga kaubanan. Muna ang katarungan ngano nga kini nga mga Hudiyo wala mo resister sa ilang pagkabihag. Ngano man, dugay na sila nakabasa, nabihagon sila. Meaning to siya ang ilang pagkabihag, kabubutong kini sa Diyos. Busa, ang pagbasa nila sa mga tagna, nakatabang kanila na pagdalangad to sa Babylonia, wala sila mo resister, wala sila makigubat. Ang ilang pagsalig niya sa Diyos, mao nga wala kini makababag sa pagbihag kanila. Apan naghatag kanila og oportunidad nga kung tuwa na sila mabihag, makasaksi sila sa ilang pagtuo dito sa Babylonia. Matutay soon sa mga giatubang nila nga mga pakigsupak. Daniel 1:6 o 16. Ang mga batanon ng mga Hudiyo ni supak igsoon nga sila mo adaptar sa kultura sa Babylonia. Una, nagsugod sila diha nga nagatubang sa problema. Sa diha nga ang ilang mga ngalan giilisan sa Babylonanon nga mga ngalan. Giilisan. Sunod, nga ang ilang pagkaon, pagkaon na gilimnon sa hari. Kiniigsoon dako ni nga problema sa ilang kinabuhi. Imungalan pang ilisan. Unya ang ilang mga ngalan sa Babylonia pahanungod
sa ilang mga Diyos-Diyos. Sama pananglit ni ining upat ka mga Hudiyo. Daniel, si Hananiah, si Mishael o Azaria, gikan sa tribu sa Huda. Kini mo ilang original nga mga ngalan. Apan ang punuan sa mga yunuko, mihatag kilag ka na pangalan. Si Daniel, gilisan og Belteshazzar. Si Hananiah, gilisan og Shadrach. Si Mishael, gilisan og Meshach. Si Azaria, gilisan og Abednego. Mao na ni ilang mga bagong mga pangalan. Apan may mga kahulugan kini. Ang Hudiyo nga pangalan, Daniel, buti pasabot ang Diyos maghuhukom. Siya mo'y magaluwas. Doon ni El. El is God. Ang sa pa, Hananiah, kahulugan sa mga Hudiyo. Ang Diyos madagayaon ug maluluyon. Nindot ang ilang mga pangalan. Gitawag kinig theopropic. Theo, buti pasabot ang ngalan, may Diyos nun nga kahulugan. Theophoric names. Mishael, si kahulugan, kinsa ug unsa ang Diyos. Azaria, ang Diyos nagtabang. Nindot ang mga kahulugan nila. Pag-ilis kanila mga kaigsuran ngadto ni Belteshazzar kang Daniel, ang kahulugan nga ang Diyos nga si Bel-Marduk nagaproteher sa hari. So sana, pagano na ang kahulugan sa ilang ngalan. Si Hananiah o si Shadrach ang ilang pangalan igsoon. Hananiah payo sa Shadrach. Mishael payo sa Meshach. Ang ilang ngalan may kahulugan sa Diyosa nga bulan na si Ako. Si Azaria nga tukang Abednego, ang iyang pangalan may paganong nga kahulugan nga buto pasabot siya ulipon sa ilang Diyos na si Nebo. Kining mga Babylolanhon nga mga pangalan gihatag sa mga Hebrehanon nagapasanto unsa kadako ang ilang pagatubangon mga kaigsuonan sa kultura sa mga Diyos-Diyos. Muli ang usan nila ka mga pakigbatukan mga kaigsuonan. Versikulo 8, Daniel 1, apan si Daniel mitindog og mingon nga dili ko magkatugot ang pagkaon sa hari o gambino ni ini, makahugaw kadako. Busa, iyang giingnan ang hipi sa yunuko, nga tugutan sila, nga dili mahugawan ang ilang lawas. Unsa man pulong defile himself. Ang mabatanon nga Hebrehanon, nagdesidir, nga mubiya sila, dili kay mubiya, mulikay sila sa pagkaon nga harianon. Ano ang tulo ka katarungan? Unsa man di ay ang naa sa harianon nga pagkaon. 1, daytari. Mudili sila tungod kay may balaod sa pagkaon nga nalapas. 2, tungod kay pagkaon nila sa pagkaon sa hari, may politikanong kolor mga kaigsunan. 3, may relihiyosong kahulugan kung sila mukaon ini. Ato ning tinagsaon og tanaw. Ari kita sa daytari. Balaod sa pagkaon. Dahil balaod kita mga kaigsunan. Sa Isaiah 59, Limitation 4:14, kinigso nagingon nga dili magkaon ang dugo sa mananap. Dili. So dili ang issue diretso nga kini nga pagkaon mahugaw dili. Kay ang mga taga-Babylonia muihaw kaning mananap. Makaon man og sa dilis mga Hudiyo, dili na pugon ang dugo sa maong karne. So usa nga gilikan nila makakaon sila og dugo sa karne mga kaigsoon. Aritas political reason. Ngano nga dili sila mukaon kay may politikanong
kolor ni ana. Mukaon ikaw sa lamisa sa hari, nagpasabot ka ikaw kaalyado. Kaalyado ka sa hari. Nagpasabot ka ikaw, adunay inyong kasabutan sa hari. Maunang mudili sila ni ini. Ikatulong nga katarungan is religious reason. Kaya nagtuo sila yung mga kaigsunan. Nang hari dili provider sa pagkaon. Ang Diyos nga maglalalang mo'y provider. So kini ngano nga dili sila gusto magawa ng ilang kaugalingon, dili igsoon tungod kay diretso ta nga moingon nga kato dili pikas ang kuko unya wala magapangusap. No, for 3 reasons daytari ang dugo wala mahinluoy. Kada sahib man ang hari Hudiyo man sila. Di mo kaon o baboy. Wala sila pagkadag baboy. Pero ang iguali lang, ang pagpreparar sa pagkaon nila, wala mahinluoy gikan sa dugo. Ikaduha, igsoon. Ikaduha. Amo ang political reason. Samtang mukaon sila dito sa lamisa sari, makita sa mga tao nga sila day kaalyado na sari. May ilan ang kasabutan. O ang ikatulo, nga religious reason mo, dili ang hari mo'y providers pagkaon. Ang Diyos mo'y providers pagkaon. Unsa ang ilang kalapusan silang panglawas, dili tuod sa hari apat tuod sa ilang Diyos. Busa kini pinili ng pagkaon mga kaigsunan. In contrary kini sa pagkaon nga gihatag sa hari sa Babylonia. Igsoon kung imong makita, kini nga mga bihag, di na actually bihag, mga pensyonado na kini sila. Can you imagine? Dito na sa palasyo magkaon. Gipa-eskwela sila, mga pensyoner, mga kaigsunan. Sa karaan nga kapanahonan, ang pagkaon o ang limnon, di gyud na magkaon diretso kung dili ipaagi sa paghalad sa Diyos. Usa po na nga dili madawat sa mga batanon nga mga Hebrewanon. Kay kining mga taga Babylonia, mga pagano ni, mag-ihaw ni mananap, ihalad una dito sa ilang Diyos. Gikampas karaan nga syudad sa Babylonia, ang pinaka-importante nga sentro sa ilang relihiyon, mga pagkaon o ilimnon. Nga una, kinikaunon sa mga harianon nga pundok, muagi una sa ilang mga templo. Doon ay seremonya nga paganon, gihalad. Usa ni nga gilikayan, mga kaigsunan. Ang ipangayo igsuon ragyod ni Daniel nga pagkaon igsuon gikan sa mga tanom. Ang Levitico 11 naghiskot sa mananap nga makaon ug dili makaon, sa hinlo ug dili mahinlo. Apan ang Daniel 1 nga naghiskot sa pagkaon nga gusto ni Daniel, walay basihanan igsoon ngano nga sila nagdumili. Wala. Ngano nga sila nagdumili. Wala kita'y makita. Ato lang to katong mga possible nga mga reason. Dietary, political, o religious. Ato tong pagagpas. Apa si Daniel lagi una di kami mudawat. Sa pagkaon gikasari. Kanalang, wala katarungan unsa nga pagkaon. Nini nga higayon, kung mukaon sila sa pagkaon sa lamisa, diha sa lamisa sa hari, nan-igsoon, instead na loyal sila sa ilang Diyos, na ang ilang loyalty ngadto sa hari. Mauna igsoon, lalong nga pagtulunan ng gatag sa akong profesor sa Old Testament. Sa mga Hebrewanon, ang ilang kinabuhi gisalig nila ngadto sa ilang Diyos. Mauna ang katarungan nga sila nagpili nga ilang isalig ang ilang kaugalingon ngadto sa Diyos, inay kaysa maayong kabubuton sa hari, nga ang ilang mga pagkaon nahalad sa mga pagano nga mga Diyos. Ang ilang pagpili sa mga pagkaon nag-apil sa mga gulay, sa mga liso ug tubig na ilimnon. Kay kinigson,
original ni nga pagkaon nga gihatag sa Dios nga naglalang gikan sa sinulat sa Genesis. Busa kining maong mga batanon, simbolo kini sa ilang pagdumili nga gusto nilang ipakita nga ang sole provider sa maayong paglawas dili hari kung dili ang Diyos. An implicit. Buti pasabot, wala nimo makita litra por litra sa balasahon. Apan implicit mga kaigsuon. Nga natago nga katarungan. Nga gusto pasabot nila nga kung makabaton sila og maayong paglawas, dili hari ang hinungdan apan ang ilang Diyos. O di ni mga kaigsuonan, sa ingon ni nga pamagi, ang ilang Diyos magmadaugon, ibabaw sa mga Diyos-Diyos sa mga taga-Babilonia. Importante nga atong kining bantayan mga kaigsuonan. Nga harianon nga pagpili ng pagkaon. Nga kiniigsuon gidumilian sa mga Hudiyo nga mga bihag. Importante kayo ni. Kaya kung imong tanang sa 2 Hari 25, 29, si Hari Jehoiakim nagingon din nagkaon adlaw-adlaw sa lamisa sa hari. So, sa may daw tanana, nagpasabot ng hari sa Babylonia na kay balog sa pagkaon sa mga Hudiyo. Walay mahugaw nga pagkaon diha. Wala. Panagdumila mga Hudiyo na reason. One, mga kaigsuonan, ang dugo wa kayo mapuga. 2, mga kaigsuonan, may politikanong kolor nga kumukaon siya sa lamisa sa hari, nakig-alyansa na siya sa hari. 3, igsoon religious, nga kining nga mga pagkaon gihalad sa ilang Diyos-Diyos. Tanaw igsoon si Hari Jehoiakim. Adlaw-adlaw nagkakaon sa lamisa sa hari. Apan nga naman nga ang tulog ang mga Hudiyo, wala man mukaon. Kay dunay ipalutaw nila nga ang Diyos lamang mo'y tag-iya sa mayong paglawas. Busa alang sa mga kaubanan ni Daniel o si Daniel, kini pagkaon sa hari nga gitanyag alang kanila o sa kini kapag sulay sa ilang pagtuo. Ang mga Hebrewanon, migunit igsoon sa pagtulunan. Ngailan ang nabasa, dugay na. Sa Deuteronomio 8:3, nga nagingon. Ngaron inyong may balahan nga ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang. Apan sila mabuhi, gikan sa matagpulong nga nagagula sa baba sa Ginoo. Daana sila na hibalo nini. Nga kinabuhi nila nakasalalay niya sa atong ilang Diyos. Bisan pa man kung ang pagkaon. Maunig so na atong tanawon, ha? Bisan pa man ang pagkaon. Ang ayan para sa hari. Apadalang kang Daniel, ang pagkaon gikan sa hari. Dili ang ayan sa mga ulipon, sa hari, sa mga hari, o Ginoo sa mga Ginoo. Akong balikon. Sa una-una sa hari, ang iyang pagkaon, dapat kayo kaunon sa mga nagtrabaho sa palasyo o sa hari. Apan, mga kaigsunan, alang kang Daniel, kini pagkaon nga alang sa harianon nga kaliwatan diya sa palasyo, dili ang ayan kaunon sa mga ulipon, sa hari, sa mga hari, Ginoo sa mga Ginoo. Ang Daniel 1:9-10, mao kini ang kinaiyan ni Daniel igsoon, nga kanunay siya positibo ug mampingon. Dili hait ug sinultian si Daniel. Dili si Daniel offensive. Dili si Daniel debater, mga kaigsunan. Very circumspect siya musulti. Apan ang iyang kinabuhi, nakig-ambitious kalihukan, mga kaigsunan. Apan samtang siya nagalihok diha sa kalihukan sa hari, adunay gitawag distinctiveness. Trabaho na sa malakariang adventista na. Di na mo kaon sa mauna, di na mo yun siya. You see? Ni trabaho siya sa gobyerno. But there is distinctiveness. Igsoon mo na yung leksyon nga gusto natong ibilin. Nagtrabaho mo sa paggobyerno,
Go ahead. Kainyo ng paginabuhi. Nagtrabaho mo sa pribado, go ahead. Kainyo ng paginabuhi. But, work with distinctiveness. Mailhan nila ang halahi, ikaw. Una sa tanan, kining upat ka mga Hudyo, nisalig ang madagkong tao sa palasyo, mga kaigsoon. Sama sa pagsalig ni Paraon kang Joseph sa Ehipto. Sama sa pagsalig sa hari sa Medo-Persia kang Nehemiah. Si Daniel gisaligan sa mga taga-Babylonia na mga harianon nga kaliwatan. Si Daniel wala siya muda mo adaptar siyang kinabuhi nga debater ba? Ha? Makiglalis, makigtuis-tuis. No, mga kaigsoon. Apel si Daniel, ang iyang approach is not confrontational. Dili. Andam siya nga makiguban sa kalihukan sa mga Babylonia. Andam siya nga nisabot sa kultura sa Babylonia o sa ilang relihiyon. Apa na yun sa Aspenas? Daniel, kumura ni mong pagkaon, magniwang ka, kami maoy silutan sa hari. Apan si Daniel, wagin mo pressure. Wala. Wala siya mo pressure. Ningon lang nga, sulay lang. Sulay lang mi. Ako balik ko na, si Daniel dili debater. Si Daniel dili mo tuis o istorya. Si Daniel simple kayo. Dili siya mo pressure igsoon. Sulay lang mi ninyo. Sulay lang. Ang balang kasulatan ng iyon, nga dili ang madagkong tao sa palasyo mo iniuyon sa hangyo ni Daniel sa pagkaon. Apan ang Diyos mo naghikap sa kasing-kasing na tumatawag na the favor and compassion in the sight of King's chief official. Ang Diyos igsoon. Muna mo hangyoon sa imadag kong mga tao diyan sa inyong trabaho, hikapon ka na sa Diyos. Bisag unsa na nila ka-prejudice sa atong pagtulunan, hikapon ka na sa Diyos, mga kaigsunan. Ang Daniel 1:11-14, karon si Daniel ang iyang gikaistorya ang ubos-ubos na granggo. Dili na sa Aspenas nga may chief. Usa na sa mga tao ni Aspenas. Gitawag the guard, ang gwardya. Ningon lang siya sa gwardya niya, please, taste your servants for 10 days. Tistingin lang mi. Napulo lang ka mga adlaw. Mura na mong pagkaon. Wala siya makigargyo. Nihangyo siya, mga kaigsunan. Kining tulo ka adlaw, mga kaigsunan, nga inyong tistingin kami tulo ka adlaw. Dili ni unta igo. What is 10 days? Aparigsoon. Mauring pa kayo 10 days lang. Nga kami magkaon ng pagkaon nga among gipangayo. Ug tanawa, unsay kalayan. So again, si Daniel Ligson wala mo pressure. Wala mamugos. Tanawa na teksto. Daniel 1:13. Tuguti nga ang among panagway. Kaming mabatanong nga nagkaon. Imong ikumparar sa managkaon sa pagkaon sa hari. O kami nga wala mo kaon. Sulod lang sa 10 ka mga adlaw. Si Daniel makuskanong gyud nga naniguro nga sa 10 ka adlaw may dagkong mahitabo silang paglawas. Ngano man kay sigurado siya kay ang Dios nakig-uban kanila. Kini pagkaon nag-request ni Daniel mga kaigsunan. Nagikan sa mga tanom, mga gulay o sa mga liso, mga kaigsunan. Mga prutas, mga cereal, tubig, pagkaong kining original gikan sa tanaman sa Eden. Genesis 1:29. Og sa mga inyong kanunon, sa matag tanom, sa mga liso, ibabaw sa yuta, sa mga prutas, kini mo inyong pagkakanon. Balik sila sa original na pagkaon, mga kaigsoon. Ang simple nga pagkaon gipangayo ni Daniel, kini mo naghatag kinalag kusog. Sa tibuok nga panahon sila pag-iskoyla mga kaigsunan.
sa ilang pagkabansay. Naging mga theologian, half fasting kini nga pagkaon. Unsa ka simple kayo. Padatong ni bala mga kaigsunan. Nga katong napulo kaadlaw nga gipangayo Daniel. Dili ito dumalayon. Just on that day. Buti pasabot nga iyang ipangayo ang pagkaon para lang sa napulo ka mga adlaw. Pag-uban niya na, mupadayon na siya sa ilang gusto nga pagkaon. Tapos sa tulo ka tuig nga pagbansay kanila, mga kaigsunan. Nawala sila mukaos pagkaon sa hari. Pag human sila training igsoon, nibalik sila sa regular nga pagkaon. Gawa sa mga panahon nga si Daniel nagpuasa, sumala si Daniel 10:13. Akong balik ko na, within the period of 10 days, nagprayon sila up to 3 years nga morto ilang pagkaon. But after 3 years, may balik sila sa normal nga pagkaon sa mga Hudiyo. Apan ang ilang lawas, wala madaot. Nihimsog ginoon sila. Ang ilang kabright, mas ni saramot. Ug mas maayo ang ilang paglawas kaysa nagkakaon sa pagkaon sa hari, mga kaigsunan. Wato na tas pagtapos. Kini pagtindog bitaw igsoon, unsa ang tinuod. Inay nga maut-ut ang ilang paglawas, ni samot og kanindot ang ilang paglawas. Ang Daniel 1:17-21, si Daniel nga nagsalig diha sa Dios, napildi niya ang mga tao. Ang nagbadaugon, ang Diyos pinagi sa ilang pagkamatinunan. 10 days, nakita ang kadaugan. Iyang gipadayag ng Diyos, mula mga tinuod nga tinubdan sa kaalam o gahom. Iyang gipamatuod nga muhatag o maayong paglawas, mga kaigsunan, ang Diyos. Dili masayon ang pagbarog. Ang resistance nga ilang gihimo. Number 1, ang kultura sa pagsimbag mga Diyos-Diyos. Number 2, ang pagkaon sa hariano nga pagkaon ng ison. Apan mga kaigsunan, nagyon din ang usa ka sinungtan. Stand for what is right, even if that means standing alone. Kaya mutindog ka og unsa ang tinuod. Mutindog ka og unsang kamatuoran. Tindog lang. Bisag kini nagkahulugan nga ikaw usara ang mitindog. Morning son. Mubarog mo sa inyong pag-alagad nga di mo trabaho sa adlaw nga ipapawlay, naginusara ka. Apanaa ka sa kamatuoran. Og nagyon si Martin Luther King. The time is always right to do what is right. The time is always right to do what is right. Ang tanang panahon, insakto nga panahon, basta nibuhat ka sa matarong nga binuhatan. Sa pagtapos, ako magyong kaninyo. Victory is not always defeating the enemy, but standing what is right. Ang kadaugan, dili lamang ang tanang kaaway imong napildi. No. Apan pagbarog nimo kung unsa ang kamatuoran, kana mo imong kadaugan. Even if you stand alone. Even if you stand alone. Akong balikon, victory is not always defeating the enemy, but standing what is right. Tindog ka mo, mga kaigsoon. Ang Diyos magkikaubang ka na to. Sa atong pagdawig nining kinabuya, dili kitabian. Kaya ang Diyos ni Shadrach, Meshach, Abednego og ni Daniel, mga atong Diyos nga atong dilagaran. Magampong kita sa pagtapos. O Diyos, hatagan mo kami sa kaisog o kadasig. Sa pagbarog, bisan kami mag-inusara. Kaya nasayod kami ng kadaugan. Dili sa pagpildis kaaway, apan ang pagbarog unsang kamatuoran. Ang Espiritu
ni Daniel, Sadrak, Misak ug Abednego. Maaniya kanamo kay daghama pagsulay nga among giagyan ug among nagyan ug among agyanan. Mga precious trabaho ug unsa pa patinduga kami, O Diyos. We stand what is right even if it means we are alone. Sa kanunay kami mutindog unsang katarong. Bisan pa man kini nagkahulugan nga mutindog ako nga mag-inusara. Paliguna kami, O Diyos. Akong gyampo nga ay mong mga katawang karungan naminaw. Paliguna kami nga makibalo kami mo decide sa pagpakita sa kamaturan. Kining tanang pagkadawaton sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Kining inyong higala, si Pastor Wendell Munggaya Serrano, nga inyong igsoon usab, magkapadasig sa matag sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano, ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon magkita na usab kita.